O mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito, subscribe na po kayo. Napapanood rin po tayo sa Informador Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Mga kabunyog, ang maganda dito sa aking mga bagong social media platforms na ito, dito po, mahaba-haba ang talakayan natin. Kaya yung mga madalas magsabi sa akin, Tony Enzo, pasok pa lang kami, tapos ka na. O kasi maiksi yung talakayan ko sa ibang platforms. Dito mahaba. Mahaba-haba ito. At saka, nagko-cover tayo dito ng mga ilang topics. O halimbawa ngayon, ang plano kong talakayin, 3 topics ito, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya simulan na natin. Dito po sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel at Informador Meta or Facebook page. Okay? O ito, unang topic natin. Mga kabunyog, pag-usapan natin itong grabe naman tong mga DDS. Talagang dinumog na naman si Sharon Cuneta. Grabe. Sigurado ako may stress na naman dito si Sharon. Ha? Alam niyo si Sharon Cuneta, artista 'yan. Sanay siya sa intriga, kaya lang 'pag pamilya niya na yung ano, 'pag pamilya niya na yung, 'pag pulitika lang, okay lang sana sa kanya. Kaya lang 'pag, pulitika na yung ay 'pag pamilya niya na yung, tinitira, medyo nasasaktan si Sharon Cuneta. Sanay naman 'yan sa intriga kasi artista nga. Kaya lang 'pag pamilya niya na, ah, medyo naalala niyo nung na-depress 'yan, kumbaga grabe. Ano talaga siya sa mga DDS, sabi niya, "Grabe naman kayo. Kung maka-bash kayo, grabe." Ah, ngayon ang problema binabas na naman si Sharon Cuneta, hmm? Binabasa ko yung mga bashing, grabe, hmm? Ano lang naman, bakit binabas si Sharon Cuneta? Tungkol lang 'yan doon sa sa isang event. Nandun ah, nandun si PBBM, nandun si Lisa Araneta, nandun si Kiko Pangilinan, si Senador Kiko, nandun si Sharon. Kumanta si Sharon. Ah, Ini-entertain niya ang first family, sila Lisa Araneta. Hmm? Eh, biniro niya, nagbiro siya. Actually, obvious naman na biro 'yun. Sabi niya, ang ka-date ko tonight, ang ka-date niya daw kasi Valentine's Day, yata 'yun, Valentine's Day event, no? Ang ka-date niya daw tonight, ang the only vice president na sinuportahan niya. Siyempre, the only vice president na sinuportahan niya si Kiko Pangilinan. Sabay nagbiro siya kay Marcos, kay PBBM. Ang biro niya, mali mali yung choice mali yung choice niyo po, 'di ba? Parang gano'n. Kumbaga siningitan niya ng gano'ng biro, mali po yung choice niyo, 'di ba? Sorry hindi eksakto yung mga words na ginamit ko. Ah, pero gano'n yung, nangyari do'n. Ay galit na naman ang mga DDS kay Sharon Cuneta. Siyempre ang pinapatungkulan ni Sharon Cuneta na biniro si PBBM na mali po yung choice niyo, si Sarah siyempre ang tinutukoy. Pero pabiro 'yun, hindi naman seryoso, eh. Kaya lang alam naman natin ng mga DDS, panatiko talaga, kaya nga DDS, Duterte Die Hard, 'di ba? Kaya nga DDS, Die Hard supporters, panatiko. 'Di galit ngayon kay Sharon Cuneta. Kaya yung mga bashings ngayon kay ito halimbawa, itong si Gio Moreno, Sharon Cuneta, stop talking about tamang choice. Kung nakadalawang marriage ka na dahil aligaga ka, meaning mali-mali ang mga choices mo sa buhay. The audacity to preach about choices when in fact ikaw mismo maraming mali. Pati tono ng mga kanta mali. Di ba ang tindi? Ang tindi nito ito pa, mayroon pang isa. Ito pa. Si si ito namang si Crisette Cho. Kahit si Pope Francis pa ang katandem ni Kiko, di yan mananalo as VP. Yun. Ganun na, no?
Si Greco Belhica naman, Ate Sharon, talo po si PBBM kung hindi kumampi sa kanya si Sara. Si Sara ang narong choice. Parang ikaw kay Gabi. Jackpot si BBM, parang si Kiko sa'yo. Marami akong nakikitang mga bashing kay Sharon Cuneta. Oh, doon lang 'yun, dahil lang 'yan doon sa ano niya, medyo ano na. Actually, hindi naman seryoso yung ano niya na 'yun, sinabi niya na 'yun. Patawa lang 'yun. O kaya lang, eh siyempre, ginawa niyang subject ng patawa niya si ano eh, si Sara. Eh, inano 'yan, 'yan yung ano ngayon, 'yan yung inaalagaan ng mga DDS ngayon. 'Yan yung kanilang tanging pag-asa, tanging kaligtasan. Ha? Yan yung kanilang inaasahan na magiging presidente sa 2028. Kaya hindi pwede yan na siraan mo. Hindi pwede yan na gawin mong subject ng pagpapatawa. Ha? Kaya ganun sila. O, ewan ko kung anong magiging reaksyon ni Sharon. Si Sharon Cuneta pa naman madaling medyo maano ngayon sa mga ganyan si Sharon Cuneta. Kaya lang ano niya yon, mukhang spontaneous na biro niya yon eh. Spontaneous na biro. Natawa na nga lang si PBBM, hindi naman nag-react eh. Oh. Si ano, Yussi Claire Castro tinanong ng media, anong masasabi nyo doon sa sinabi ni Sharon Cuneta? Ang sabi naman ni Yussi Claire Castro, opinion yun ni ano eh ni Sharon, sabi niya, opinion ni Sharon yun. Ayaw niya nang mag-comment doon. Pero yun na nga, ang matindi talaga ang mga reactions, yung mga DDS, yung mga vloggers, mga supporters, mga trolls. Kaya ngayon, pag tiningnan mo yung mga bashing, grabe. Talagang ano sila, galit na galit sila kay Sharon. Hmm? Parang parang napakatindi na ng kasalanang ginawa ni Sharon. Parang napakatindi ng krimen na ginawa ni Sharon kay Sara Duterte. Ha? Ano lang naman 'yun eh. Tawa lang, pabiro lang. Para ano, maging light yung moment. Ano naman eh. Kaya lang, 'wag mong gagawing subject ng biro si Sara. Hmm? Ano 'yan, hindi pwede 'yan pagdating sa mga DDS. Ipag-aano nila 'yan, dudumugin ka ng bashing 'yan, lalo pa si Sharon Cuneta 'yan. Siyempre, ah, ano 'yan, eh, dati nang si Sharon kapag binabas ng mga DDS nasasaktan talaga siya, eh. Anyway, anyway, ah, ewan natin kung ano magiging reaksyon ni Sharon. Oh, mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin 'tong tungkol kay Bato at kay Bongo. Itong paglabas ng ah, ay 'di ba lumabas na yung ano ng ICC na kasama sa mga co-perpetrators ni Duterte, si Bato, si Bongo, 'yan. Oh. Ngayon, siyempre nagiging seryoso na ngayon. Posible na talagang lumabas na ang arrest warrant ng ICC kasi pinangalanan na eh. Kumbaga hindi na sekreto 'yan, hindi na tago 'yan. Pinangalanan na talaga si Bato, si Bongo. May iba pang pinangalanan pero pagdating kasi sa Senado, di si Bato at si Bongo. Eh, sigurado, magiging laman yan ng mainit na issue kapag lumabas ang arrest warrant. Anong gagawin kay Bato at kay Bongo? Papayagan ba ng Senado na maaresto sila? Papayagan ba ng Senado na i-turn over sila sa Interpol at sa ICC? Yan yung issue niya. Oh. Dito lumalabas yung awa ni Lacson. Naaawa siya kina Bato at Bongo. O, syempre sa part ni Lacson, alam niya naman na seryosong bagay yan. Hindi naman ito parang, wala yan, wala namang mangyari dyan. Hindi eh. Nakita na kay Duterte kung anong nangyari kay Digong. At yan din ang posibleng mangyari kay Bato at kay Bongo. Pag lumabas yung arrest warrant ng ICC, hindi naman pwedeng wag ano yan, hindi mo seryosong haharapin yan. Actually sa kanila sa Senado, sila nga naman ngayon ang liderato ng Senado, si Soto, si Lacson, haharapin talaga nila yan. Ang gagawin ng PNP, o-orderan yan ni Secretary of Interior and Local Government Jun Vic Rimulya, sige, i-implement ang warrant of arrest. Oh, anong gagawin?
aabangan yan. Aabangan yan na lumabas sa Senado. Sa tingin ko, hindi naman papasukin ng CIDG o ng PNP ang session hall. Pero pag lumabas yan, pwede yan arestuhin. Pwede yan arestuhin. Sila Bato at sila Bongo. Kaya nga nagtatago na lang si Bato eh. Kahit nagtatago si Bato, hindi naman siya kayang proteksyonan ni Lacson sa ni Soto. Kahit si Lacson, tanggap niya naman, wala silang magagawa eh. Ang sabi lang ni Lacson, kapag humingi ng anong tawag diyan? Custody ng Senado, ibig sabihin parang hihingi ng tulong sa Senado. Ang magagawa nila, kiusapan ang mga aresto na wag namang arestuhin sa session hall ng Senado or sa opisina nila sa Senado. Pero pag lumabas na, pwede na yan arestuhin. Pwede na yan arestuhin. Kasi immunity from arrest. Nakalagay sa konstitusyon yan, immunity from arrest. Ang mga senador at kongresista, immune sila from arrest kapag ang kaso ay mababa lang. Ilang years? 3 years ba yon? 3 years yata. Below 3 years. Pero yan, kaso mo na yan ICC, Crimes Against Humanity, hindi na yan covered ng immunity from arrest. Hindi na yan. Hindi naman absolute ang immunity from arrest ng mga members ng Congress. Pwede lang silang hindi arestuhin kapag nasa session at ang kanilang kaso ay punishable ng imprisonment ng mga 3 years, at least 3 years. Naglampas 3 years, ano na yan? Pwede na silang aresto. Kung hindi ako nagkakamali, 3 years ba yon? Sorry, hindi ko muna ni-refer eh. Pero sigurado ako na pag mababa lang yung krimen, hindi ka pwedeng arestuhin. Pero pag mabigat yung krimen mo, walang immunity from arrest. Ang respeto sa Senado, huwag ka namang arestuhin na nandun ka sa session hall. Pasukin ka doon, hindi naman pwede yun. Kaya di ba si Laila de Lima noon? Si Laila de Lima noon, ayaw niya nang pahirapan ang Senado. Sabi niya na lang sa mga mag-aaresto sa kanya, nagsasabi na siya sa Senate leadership, huwag kayong mag-alala, hindi ako magtatago dito sa loob ng Senado. Magpapa-aresto na ako, pero hintayin na lang ako, lalabas na. Yun, lumabas na si Laila. Paglabas niya, sinabi niya lang, daan muna ako sa bahay, kuha lang ng gamit, ganon. Alam yan ni Lacson, hindi nila kayang protektahan si Bato at si Bongo. Kaya lang, ang sabi lang ni Lacson, sana gamitin ang lahat ng legal remedies na available. Ang problema, ano namang legal remedies ang ma-avail? Wala pa kasing ruling ang Korte Suprema eh. Wala pang ruling ang Korte Suprema. Kung may ruling na ang Korte Suprema doon sa pag-aresto kay Duterte, may sinabi na sana ang Korte Supremang mali yung pagkaka-aresto kay Duterte, dapat ganitong ginawa. Kung ka-aresto sa kanya, dapat dinala muna sa lokal na korte. Pag nasa korte na, mag-a-apply ng extradition. Yung korte yung maglalabas ng extradition order, punta sa ICC. Yun ang proseso. Pag ganun ang sinabi ng Korte Suprema, obligado ng ganun ang gawin kay Bato, kay Bongo. Ang problema, wala pa namang desisyon ng Korte Suprema. So anong gagawin ng Anong gagawin ng gobyerno? Ay ang gagawin ng gobyerno, ng PNP, ng DILG, kung ano yung ginawa nila kay Duterte. Bakit? Kapag hindi nila ginawa yon, ibig sabihin mali yung ginawa nila kasi hindi nila pala ginawa. Papanindigan nila na tama yung ginawa nila. Kaya pag lumabas ang arrest warrant, ganun din ang gagawin nila kay Duterte, kay Bato at kay Bongo. Kaya lang ang magiging pagkakaiba yata dito, magiging malinaw na pagka-aresto kay Bato at kay Bongo, dadalhin na sa Interpol. Bahala na kayo dyan sa Interpol. Basta't sa Interpol, sinurrender. Yan yung parang ganun yung mangyayari. Pero hanggat wala pang desisyon ang Korte Suprema, obligado ang DILG, ang DOJ, ang Ombudsman na gawin yung ginawa kay Duterte. Kasi ganun yung paniwanag nila eh. Ang paniniwala ng DOJ, ang paniniwala ng DILG, tama yung ginawa nila kay Duterte. So papanindigan nila yun. Pero pag naglabas na ng ruling ang Korte Suprema
Sinabi ng Korte Suprema, hindi proper yung procedure na ginawa kay Duterte, ganito dapat. So gagawin na ngayon yan kay Bato at kay Bongo. Ganun na. Kaya nga hinihintay yung ruling ng Korte Suprema. Kaya yung sinasabi ni Senador Ping Lacson na hayaang i-avail ang legal remedies, limited ang legal remedies na available kila Bato. Ano ba ang legal remedy na ginawa ni Duterte noon? Nang inoresto si Duterte, lumapit kaagad sa Korte Suprema yung mga abogado niya. Sila Torion, sila Vic Rodriguez, sila Lambino, humingi ng TRO. Ibig sabihin, i-hold. Ay hindi naman naglabas ng TRO yung Supreme Court noon. Wala naman. Hanggang nga ngayon, wala pang desisyon yung Korte Suprema sa issue na yun. Kaya yun yung ano dyan, yan yung problema dyan. Kaya ang ginagawa ni Bato, hanggat wala pang malinaw na pronouncements ang Korte Suprema kung ano ba talaga, nagtatago muna si Bato. Si Bongo, hindi natin alam anong plano niya. Anyway, naaawa lang si Lacson. Kasi siyempre, senador yan. Gusto niya ring, naaawa din siya na, ganun ang problema ngayon ni Bato at ni Bongo. Kaya lang wala siyang magagawa dyan. Wala ginusto nila yan. Nung kasing panahon ni Duterte, akala nila yung pagpatay ng tao madali lang Wala silang pananagutan, doon sila nagkamali. Yan. Time of reckoning tayo ngayon. Maawa man si Lacson, wala rin yan. Okay? Mga kabunyog, pag-usapan natin itong si dating senadora ngayon ay Congresswoman Leila de Lima. Nag-react na si Leila de Lima dito sa dito sa paglabas ng ICC ng mga pangalan ng mga co-perpetrators. Kasama nga sa pinangalanan si Bato, si Bongo, si dating NBI Director Dan Tigueran, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre, dating PDEA Chief Isidro Lapilla, dating PNP Chief Oscar Albayalde, si Danao, Kaskulan, yan yung mga pangalan ngayon, ang reaksyon ni Leila de Lima, ang sabi ni Leila de Lima, ito yung sabi niya, sabi ni Leila, mga kabunyog, ang sabi ni Leila de Lima, actually, ang sabi niya, noon pa daw kasi sinabi niya na yan. Kumbaga ang sabi ni Leila, noon pa sinabi niya na yan na maghinay-hinay kayo ng mga pinagagawa nyo. Maghinay-hinay kayo. Darating ang time sabi ni Leila, time and again, we warned these people, even from prison, that this day will come. Like Duterte, they did not listen. Mayayabang pa sila. Yun. Kumbaga, nung panahon kasi ng kasagsagan ng drug war ni Duterte, ang mga nagboboses talaga noon na itigil yan, mali yan. Siyempre, ang civil society, ang Liberal Party, ang Bunyog kasama dyan. Si Leila de Lima, kahit nakakulong siya, labas siya ng nakasulat na mga statements, kinukundina ang ginagawa ni Duterte. Kaya lang, wala naman talaga, hindi naman pinakinggan yung mga pinagsasabi niya Parang sino ba naman yan si Leila? Sikasuhin mo yung sarili mong problema. Di ba? Pero tama yung sinasabi ni Leila noon. Kung ngayon, akala nyo, hindi kayo mapapanagot, nagkakamali kayo. Darating ang time, mapapanagot kayo sa krimen ninyong yan. Walang krimen na hindi pinagbabayaran. Ngayon nga, nangyayari na. Kaya yun ang sinasabi ni Leila de Lima, na nag-warning na siya noon. Kasi dati rin siyang Justice Secretary. Dati siyang chairman ng Commission on Human Rights. Nakikita niya noon na grabe na ang ginagawa ng mga patayan nila Bato, nila Duterte. Ang policy talaga ng gobyerno, systematic na mga pagpatay sa drug war. Wala, malinaw naman yun na ang ginagawa noon ng mga pagpatay ng mga ng mga kriminal, ng mga pinaghihinalaang involved sa drugs, ay systematic, malawakan. Yun? Talagang sa mga nangyayari noon, makikita mo ang balita sa radyo, sa TV, sa social media, grabing napapatay na. Kaya lang wala
Walang makakapigil na nun kila Duterte, kila Bato. Kasi ang paniniwala nila, sila ang hari ng Pilipinas, walang makakapigil. O kaya lang nire-remind na noon ng mga civil society, ng mga human rights groups, ng mga pro-democracy groups na igalang niyo naman ang buhay ng tao. Igalang niyo naman ang karapatang pantao. Ay wala eh. Talagang hindi naman ginalang nila Bato, nila Duterte. Anong galang-galang? Ang mga paniniwala nila noon. Bakit? Ginalang ba ng mga adik ang mga biktima nila? O mga ganun eh. Ganun yung narrative nila noon eh. Ginagawa namin to para sa kinakabukasan ng kabataan. Ganun yung ano. Hindi naman eh. The end does not justify the means. Wala. Wala sa kanila yon. Wala sa kanila yon. Ang tingin nila, wala. Walang makakapigil sa kanila at walang makakapagpanagot sa kanila. Doon sila nagkamali. Doon sila nagkamali. Kaya ito yung sinasabi ni Laila de Lima na nag-warning na siya noon, tayo noon, nag-warning na. Pinakinggan man lamang ba nila? Hindi. Kaya kung nangyayari ito ngayon, kasama sila sa mga co-perpetrators, kung ano ang tinanim, siya nga, yan ang ginawa nyo eh. Hindi naman tayo natutuwa sa paghihirap nila, pagdurusa nila, pero yan ang ginawa nila eh. Pagbayaran nila. Yan yun. Si Duterte, ganun ang statement eh. Sabi ni Duterte, wala sa aking problema yan. Ako talaga ang may niyan. Talagang ginawa ko yan para sa kabataan. Di ganun. Ano naman eh, pinapanindigan ni Duterte, wala daw. Talaga daw ginawa niya yun. Siya daw nag-order. O si Bato, ganun din naman dati ang statement ni Bato. Basta ako, kung anong ginawa ko, papanindigan ko, walang mali sa ginawa ko, o di sige, gawin yung depensa yan. Sabi naman ni Bongo, wala, hindi ako involved dyan. Civilian lang ang mga posisyon ko sa gobyerno. Wala ako sa PNP, wala ako sa law enforcement. Sige, lahat ng depensa nyo gawin nyo na. Si Aguirre, ganun din. Hindi rin daw siya involved dyan. Sige na, gawin nyo na. Kaya lang, noon pa kasi, nagsabi na noon si Laila de Lima at ang iba pa, mga simbahan, human rights groups, itigil yan. Yan? Paglabag yan sa karapatang pantao. Itaguyod ang rule of law. Hindi naman nila pinakinggan. Binaliwala nila. Yan. Kaya ngayon, kumbaga ngayon, pinagbabayaran nila. Kaya ang sabi nila de Lima, nag-warning na noon, binaliwala nyo, mayabang pa kayo. Yan ngayon ang nangyayari. Okay, mga kabunyog mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat.